97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa buhay, kailangan talaga nating pumili ng mga bagay na dapat nating i-prioritize. Katulad na lamang ng sender natin ngayong araw na si Mims, kung saan ay nagkaroon siya ng matinding suliranin sa pagitan ng kanyang pag-ibig at ambisyon sa buhay. Oo nga't may mga tao namang kayang pagsabayin ng love at career. Pero karamihan sa atin ay napipilitang talikuran ang isa dito. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang kaya mong i-give up? Ang pangarap mo para sa iyong pamilya o ang taong itinitibok ng iyong puso? Alin kaya rito ang pinili ni Mims at naging worth it kaya ito sa dulo? Abangan natin yan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago po ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang araw sa inyo at pati na rin po sa mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Nagpadala po ako sa inyo ng sulat, Papa Dudut, para ibahagi sa inyo ang first love story ko. Ito po ay tungkol sa kwento namin ng first love ko at kung papaano ko po siya binitawan at hinayaang mawala sa buhay ko. Huli na po ang lahat noong ma-realize kong siya na pala talaga ang totoong itinitibok ng puso ko. Ito po ang aking Totga story, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Mims. 28 years old na po ako at 4 na taon na ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Isa po ako sa mga loyal supporters ninyo at ang programa ninyo na po ang naging libangan ko tuwing ako ay nakakaramdam ng boredom. Ang mga kwento na ibinabahagi niyo po ang nagbibigay sa akin ng lakas para malabanan ang homesickness ko dito sa ibang bansa. Sabihin ko lang po para sa kaalaman ng mga tagapakinig ng Barangay Love Stories na pinalitan ko po ang ilan sa mga pangalan, lugar at pangyayari dito sa aking kwento. Excited po akong sumulat at gusto kong marinig ng mga kabarangay ang aking kwento, pero gusto ko rin pong maging pribado kahit na papaano. Papa Dudut, 6 po kaming magkakapatid. 15 years old ako noong maulila kami sa ama. Samantalang kapapanganak pa lamang sa bunso naming kapatid noon. Sa pagkawala ng aming padre di pamilya ay napagdesisyonan ng nanay namin na sa Ilocos Sur na lamang kaming manirahan sa pag-asang doon ay mabibigyan niya kami ng mas magandang buhay kumpara sa naging buhay namin sa Manila. Subalit hindi po ganong kadali ang lahat, Papa Dudut. Pagdating namin sa Ilocos ay tumira kami sa family house ni Mama. Sa panimula ng aming bagong buhay ay namasukan si Mama bilang kasambahay. Alam naman po natin na hindi gaanong kalakihan ang sinasahod ng isang kasambahay, lalo na't nasa probinsya pa kami. 6 na anak ang kailangan niyang pakainin sa araw-araw. At kahit gaano pa siya magpagod ay hindi pa rin sasapat ang nakukuha nitong sweldo para sa pang-araw-araw naming gastusin. Sa huli ay napilitang ipaampon ni Mama ang ilan sa mga kapatid ko sa tiyuhin at tiyahin namin. Ma, nandito na po ako. Kadarating mo pa lang? Anong oras na? Naglakad kami ng mga kaklase ko pa uwi eh. Bakit? Wala ka bang pamasahe? Meron naman po, pero trip lang nilang maglakad kaya sumabay na ako. Tsaka maganda na yon, may exercise na, nakatipid pa. Oo, mabuti yan. Kailangan natin magtipid sa panahon ngayon, lalo na't mababa lang ang sinasahod ko sa pinapasukan ko. Kumusta pala mga amo mo, Ma?
Hindi ba sila mahigpit sa'yo? Mabait naman sila. Medyo mabigat nga lang ang trabaho ko kasi malaki yung bahay nila pero tingin ko naman tatagal ako sa kanila. Yun nga lang, kuripot, mababa sila magpasahod. Baka kasi bago lang kayo. Sigurado yan kapag tumagal po kayo, tataasan din nila ang sweldo nyo. Hayaan mo ma, kapag nakapagtapos ako, di mo na kailangan magtrabaho. Basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo, masaya na ako doon. Magsaing ka na nga pala. Tingnan mo nga kung kasya pa yung bigas natin dyan. San po? Yung supot na red dyan sa may lamesa. Naku ma, parang hindi nakakasya to para sa atin ah. Patingin nga. Kasya yan. 5 lang naman tayong kakain Bakit 5 lang? Sina Jimbo at Angela nasa tito at tita mo. Bakit po? Anong ginagawa nila doon? Hindi ba sila uuwi? Doon na sila titira simula ngayon. Ha? Paano doon natitira? Sina tito at tito mo na munang mag-aalaga sa mga kapatid mo. Pinaampon mo sila? Kailangan kong gawin yon, anak. Hindi ko kayo mabubuhay na 6 sa pagiging katulong ko lang. Kaya nakiusap ako sa mga kapatid ko na kung maaari, sila na muna ang mag-alaga sa mga kapatid mo. Pero ma, bakit mo sila ipapaalaga sa ibang tao ng gano'n na lang? Ano sila? Tuta na basta mo na lang ipamimigay? Hindi naman ibang tao ang tito-tita mo, Mims. Nandyan lang naman ang mga kapatid mo Hindi naman sila malalayo sa atin. Kahit na! Ano na lang mararamdaman nila Jimbo at Angela? Iisipin ko pa ba yun? Problema ko na nga kung saan ako maghahanap ng ipapakain ko sa inyong magkakapatid. Masakit din para sa akin na ipaalaga ang sarili kong anak sa iba. Kasi responsibilidad ko yun bilang ina pero wala Kailangan ko yung gawin kesa naman magutom sila. Nasaan sila ngayon? Gusto ko silang makita. Nandun na sila sa bahay ng tita mo. Huwag ka magalit sa akin, anak. Ginawa ko lang naman ang sa tingin ko ang makakabuti sa kanila. Kung may pera nga lang sana tayo Hindi ko sana gagawin ang bagay na yun. Sana maintindihan mo ko. Hindi naman ako galit sa inyo, ma. Pero syempre mga kapatid ko yun. Paano kung hindi maganda ang maging turing nila sa mga kapatid ko? Mabuting tao sina tito at tita mo. May tiwala akong hindi nila mamaltratuhin sina Jimbo at Angela. Sana nga po. Ang hirap talagang maipanganak na mahirap. Promise ko talaga sa inyo, balang araw makakaahon din tayo sa hirap. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. O siya, sige na. Magsaing ka na bago mo puntahan ang mga kapatid mo. Papadudod sa kabila ng kahirapan ay ginawa naman ni Mama ang lahat ng makakaya niya upang masuportahan niya ako sa pag-aaral. Pero hindi ko rin po naman siya hinayaang ako inalamang lahat ng responsibilidad para sa pamilya namin. Sa murang edad ay ako na ang gumawa ng mga dapat sana'y trabaho ng namayapa kong ama. Ako ang naging katuwang ni Mama na itaguyod ang pamilya namin. Ito po ang ginamit kong motivation para pagbutihin ang pag-aaral ko, Papadudot. Marami po akong sakripisyong ginawa para lamang makapagtapos sa pag-aaral. Naranasan ko pong maglakad ng pagkalayo-layo para lamang makarating sa eskwelahan. May mga pagkakataon ding hindi na ako kumakain ng lunch dahil wala akong baon. Nasubukan ko na rin pong maglaba ng damit ng kapitbahay namin. Mag-part-time bilang katulong at minsan ay magbilad sa ilalim ng tirik na araw upang magtrabaho sa bukid tuwing weekends at summer para lamang magkaroon ako ng allowance. Sa awa naman po ng Diyos ay natapos ko po ang kurso kong Bachelor of Science in Accountancy at naipasa ko ang board exam ng isang take lamang. After graduation ay muli ko pong sinubok ang swerte ko at bumalik ako sa Metro Manila para maghanap ng trabaho. Sinuwerte naman ako, Papadudot, at agad po ako nakapasok sa isang on-ground advertising company sa Ortigas. Hindi ko po malilimutan ang naging experience ko sa kumpanyang yon dahil lahat ng workmates ko ay sobrang mababait at supportive. Pero sa kanilang lahat isang tao lang po ang hindi ko makakalimutan at yon
ay si Renz. Ay, hello sir. Nandyan pala kayo. Inaantok ako eh. Kailangan ko ng kape. Inaantok din po kayo sir. Magkakape nga rin sana ako eh. Kanina pa ako hikab ng hikab. Ganito talaga kapag midweek. Antukin ng mga tao. Bakit ka naman inaantok? Nagpuyat ka siguro no? Sinong pumuyat sa'yo? Naku sir, wala ah. Sino namang makakachat ko? Tsaka maaga po kaya ako natutulog. Hindi lang kasi ako nakapagkape sa bahay kanina sir. Kasi malilate na ako. Ay, walang pumupuyat sa'yo? Wala ka pa bang boyfriend? Wala pa pong nagkakamali eh. Bakit naman wala kang boyfriend? May itsura ka naman ah. Teka nga, tingnan nga kita. Alam mo, no offense ha, kung gusto mong magka-jowa, subukan mo kayang palitan yung style mo. Medyo manang kasi ang datingan mo eh. Grabe naman kayo sir. Manang ba talaga ako tignan? Bata pa ako nung. Medyo plain looking ka kasi. Alam mo kung anong kulang sa'yo? Kulay sa muka. Hindi ka ba marunong mag-makeup? Hindi po talaga ako nagme-makeup eh. Pulbo kind of girl lang po ako. Tsaka masyadong mahal ang mga makeup. Alam nyo naman, kuripot po ako. Kailangan magtipid para sa pamilya. Ganun ba? Suggestion lang naman yun. O siya, help yourself. Magtimpla ka na ng kape mo. Anong klase ng kape ba iniinom mo? Kahit ano sir, basta pampawala ng antok. Black coffee lang ang katapat niyan. Ah, nga pala. Kumusta na yung pinapagawa ko sa'yo? Need ko na yung documents by Monday ha? Yes sir, I'm on it na. Email ko na lang sa inyo kapag natapos ko na. Konting kembot na lang. Okay, good. Good morning po. Good morning. Kape tayo. Sige lang po, thank you. Mag-init lang po ako ng cup noodles. Sir, parang ngayon ko lang siya nakita rito ah. Bago lang ba siya? Kaka-hire lang sa kanya last week. Bagong graphic designer natin. Kung makipagkilala ka kaya sa kanya. Hala, nakakahiya po. Baka sabihan pa akong feeling close. Para magka-jowa, kailangan mo ng confidence. Kung ganyan ka palagi, baka tumandang dalaga ka dyan. Bahala ka. Si sir naman eh. Sige na. Mag-ahay lang naman eh. Hindi ka pwedeng mag-no sa boss mo. Sige ka. O eto na po. Pinapahamak niyo ako sir ah. Makikipagkilala lang naman. Dali na. Sige na. Go na. Puntahan mo na. Okay Mims, kaya mo to. Hi, good morning. Balita ko bago ka lang daw dito. Welcome to our company. Thank you. Okay. Niwan ako. Gagi, nagmukha akong tanga. Oh, anong sabi? Thank you daw po, sabay alis. Suplado ah. Alam mo, may chemistry kayong dalawa. Naku sir ha, walang ganyan. Medyo snob nga eh. Pero aminin mo, may tsura no? Oo, medyo cute siya. Papadudot mabilis kong naging ka-close ang mga katrabaho ko sa opisina maliban kay Renz. Dahil nga sa medyo awkward na unang pag-uusap namin. Katulad ko ay hindi rin gaanong sociable si Renz. Tuwing nakikita ko siya sa office ay palagi siyang busy sa harap ng computer. Graphic designer po ang trabaho niya sa company at karaniwang mapag-isa lamang siya. Hindi nakikipag-usap at tahimik lang. Tuwing break time naman ay nakatutok lamang siya sa phone niya at ni hindi man lang mag-effort na makipagkwentuhan sa amin. Mahiyain din akong tao papadudot at malimit lang talaga akong makipag-usap sa mga taong hindi ko naman kilala o ka-close. Sabi nga ng boss namin ay typical probinsyana girl daw po ako. Ako po kasi yung tipo ng babaeng pants at t-shirt lang kung malamit. Ayokong nagsusuot ng heels at dress. Lalong lalo na ng makeup. Dahil sa hindi magandang first meeting namin ni Renz, ay hindi na po ako naglakas ng loob na mag-initiate ng conversation kay Renz. Medyo nahiya na rin po kasi ako at isa pa ay baka hindi lang talaga siya sanay na makipag-usap sa mga tao.
Sa mga sumunod na buwan ay nagkakaroon lamang kami ng interaction ni Renz kapag may pag-uusapan kaming work-related. Maliban doon ay wala na kaming ibang pag-uusap pa. Para kaming estranghero sa isa't isa kahit na nasa iisang opisina lamang kami. Hanggang sa isang araw, out of the blue, ay bigla na lamang akong tinutokso kay Renz ng mga office mate namin. Papa Dudut, hindi ko po alam kung paano nagsimula na bigla na lamang akong iship ng mga office mate ko kay Renz. Maging ang boss namin ay nakagawian na naming tawagin Sir X ay nangunguna pa sa panunukso sa aming dalawa. Mas lumala tuloy ang awkwardness na nararamdaman ko kay Renz dahil sa ginagawa nila. Ang sabi nila ay bagay daw kaming dalawa dahil pareho kaming tahimik. May mga pagkakataon na pinipilit kaming pagtabihin during meetings at tuwing lunch break. Minsan ay wala na lamang kaming magawa dahil pasimuno rin talaga ang boss namin. Sa halip tuloy na mas makaklose ko si Renz, ay mas lumayo pa ako sa kanya dahil baka maging uncomfortable lang siya sa nangyayari sa aming dalawa. Aaminin ko naman, Papa Dudut, na may itsura talaga si Renz. Sa lahat ng kalalakihan sa office ay siya na ang may pinakagwapong mukha at sa katunayan ay marami rin ang nagkaka-crush sa kanya. Hindi lang sa loob ng opisina kundi maging sa ibang department. Hindi ko alam pero nakadagdag din kasi sa appeal niya ang pagiging mailap sa mga tao. Palaging nagsusolo, tahimik na para bang walang pakialam sa mundo. May pagka-mysterious ang datingan niya, Papa Dudut. Kaya naman mas lumalim ang pagiging curious nila sa personality niya. Habang busy ako noon sa trabaho ay nagulat na lamang ako nang bigla akong ipatawag ni Sir X sa pantry. Mabait na boss si Sir X, Papa Dudut. Pero pagdating sa trabaho ay stricto siya kaya naman nang malamang kong ipinatawag ako ng boss ko ay medyo kinabahan ako kung may nagawa ba akong kasalanan. Pero ang kaba ko ay napalitan ng hiya nang pagdating ko sa pantry ay nakita ko si Sir X na kumakain kasama si Renz. Hello, good morning sir. Pinapatawag niyo raw po ako? Good morning, Mims. Kumain ka na ba? Halika, samahan mo kaming kumain dito ni Bunso. Bunso? Si Renz. Hindi mo ba alam na Bunso ang tawag sa kanya rito sa office? Sorry, hindi po ako aware eh. Bakit naman daw po bunso? Hindi ba ang pinakabata rito si ano? Wala yan sa edad. Siyempre, siya ang newest addition dito sa office kaya regardless of the age, siya ang bunso. Ganun pala yun. Kasi naman, hindi ka masyadong nakikipag-interact sa office mates mo. Kaya lagi kang nahuhuli sa balita eh. Madami kasing paperwork, sir. Tsaka ayoko namang makipagchismisan habang nasa trabaho. Baka mamaya pagalitan niyo pa ako. Okay lang naman makipagkulitan sa mga office mate mo. Basta nagagawa niyo pa rin ang trabaho niyo. Wala namang kaso sa akin yun. Mas maganda nga yun na close kayong lahat para walang toxic. Di ba, Renz? Ha? Opo. Total, maaga pa naman. Samahan mo muna kami rito. Renz, kausapin mo naman si Mims. Kain tayo, Mims. Sige lang, thank you. Nag-almusal na ako sa bahay kanina bago ako pumasok. Ganun ba? O sige, umupo ka na muna dyan. Magkwentuhan tayo. Maaga pa naman eh. Bakit niyo pala ako pinatawag, sir? Actually, ipinatawag lang kita pero ibang tao ang gustong kumausap sa'yo. Sino po? Bunso, ano na? Akala ko ba may sasabihin ka kay Mims? Sir? Ano kasi? Mims, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Sa akin? Ano naman yun? Huwag na lang. Nahihiya ako eh. Ano ka ba? Sabihin mo na sa kanya yung tinext mo sa akin. Ano ba yun? Na-curious tuloy ako. Huwag na lang, sir. Next time na lang. Wala ka naman pala eh. Heto Mims oh, basahin mo na lang tong message sa phone ko. Kinakabahan naman ako. Patingin nga po. Huh? Totoo ba to? Renz? Sorry sa iba ko pa unang sinabi ah.
Kung ano man yung nabasa mo dyan sa phone ni sir, totoo lahat yan. Di nga. May gusto ko sa akin? Seryoso? Oo, kaso nahihiya lang akong sabihin sa'yo eh. Talaga ba? Oh my gosh, sorry. Kala ko joke lang. Uy, kinikilig siya. Haba ng hair mo, Mims ah. Naalala ko tuloy nung kaedaran ko kayo. Pero sana huwag kang maging uncomfortable after nang nalaman mo ha. Sorry, hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Okay lang, wala ka naman dapat sabihin. Alam nyo, bagay kayo. Total, tapos na akong kumain. Maiwan ko na muna kayong dalawa ha. Para makapag-usap kayo na kayong dalawa lang. Pero after that, start na ng work, okay? Bye-bye! Papadudot, hindi naman ako nagkape ng araw na yon pero sobrang nagpalpitate ang puso ko dahil sa nalaman ko. Ayaw kasing mag-sink in sa utak ko na may gusto si Renz sa isang probinsyanang katulad ko. Attracted ako kay Renz, aaminin ko, pero hindi ko inakalang ganon din pala siya sa akin. First time ko lang makaramdam ng ganong feeling, Papadudot. Hindi ko ma-explain kung anong klaseng feeling yon. Dahil hindi naman ako nakakaramdam ng ganong bagay dati tuwing nakakakita ako ng gwapo o nakakasalubong ko ang crush ko. Tulala ako buong araw sa opisina ng araw na yon dahil sa kakaisip kung paano nangyari yon. Una ay hindi naman kami close ni Renz. Bilang lang sa daliri ang mga naging pag-uusap namin the past months. Pangalawa ay never naman siyang gumawa ng effort para makipagkilala sa akin. At pangatlo ay maraming mas maganda at mas sexy na babae sa office na nagkakandara pa sa kanya. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako ng araw na yon o baka pinagtitripan lang nila ako. Matapos magtapat sa akin ni Renz ay inad niya ako sa Facebook at hiningi niya ang phone number ko. Doon po namin sinimulang kilalanin ang isa't isa. Nung una ay medyo nagkailangan pa kami pero hindi nagtagal ay gumaan din ang loob ko sa kanya at sa huli ay naging close din kaming dalawa. Alam mo, first time ko lang gawin to. Ang alin? Itong ginagawa natin. Maglakad papunta sa sakayan, yung may kasabay akong pauwi. Ganun ba? Masanay ka na. Araw-araw na natin gagawin to. Ako kasi nasanay na akong mag-isa eh. Nung nag-aaral pa ako, nilalakad ko lang mula bahay hanggang school tapos ganun ulit pagka uwi. Araw-araw yun. Tapos, sinasabi ko na lang kay mama na kasama ko classmates ko sa paglalakad kahit na ang totoo, mag-isa lang ako. Mahirap ba talaga ang buhay sa probinsya? Wala naman sa lugar yan eh. Kahit saan ka pa tumira, kung mahirap ka, mahirap talaga ang buhay. Kaya nga sobra akong nagsusumikap ngayon para kahit papano umayos-ayos naman ang estado namin. Alam mo, nung nag-aaral pa ako, kung hindi ako maglalakad, wala akong pang-lunch. Kailangan ko lang mamili sa dalawa. Mapagod ka sa paglalakad para makakain o sumakay ng tricycle papasok. Pero wala na akong pambili ng pagkain. Kaya tignan mo tong muscles ko sa binti. Sinubok na yan ang panahon, kakalakad. Pero at least nagka-muscle ka, di ba? Ganyan naman talaga sa buhay eh. Basta tandaan mo na lang, lahat na paghihirap na ginagawa natin ngayon, may darating din niyang kapalit balang araw. Sana nga. Kasi pangarap ko talagang patigilin na si mama sa trabaho niya eh. Kapag nakapagtapos na sa pag-aaral yung mga kapatid ko, gusto ko naman silang bigyan ng bahay na matutuluyan. Keep on dreaming, sabi nga nila, di ba? Yang mga ambisyon natin na yan sa buhay ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon para magpatuloy. Kasi kung wala na tayong goal, parang wala na ring saysay ang buhay natin. Kaya dream big. Kung porsigido ka, maaabot mo rin ang goals mo. Eh ikaw ba? Ano bang ambisyon mo sa buhay? Ako? Gusto kong mag-ipon para sa future ko. Sa future ng magiging pamilya ko. Gusto kong magkaroon ng girlfriend na simple, mabait, higit sa lahat, marunong makisama. Tulad mo. Ikaw ah? Wala ka pa ba talagang planong magka-boyfriend? Sa ngayon?
Wala pa eh. Diba nasabi ko naman sa'yo na priority ko ngayon, family ko muna. Kasi kailangan nila ako eh. Ako lang talaga ang tanging tao na maaasahan nila. Kaya sorry kung hindi ko pa mabibigay yung gusto mo. Naiintindihan naman kita. Siyempre, family first. Makapaghihintay naman yung love eh. Basta ako, kontento na ako sa gantong setup natin. Masaya na ako kasi kumpara sa dati na wala tayong pansinan, at least ngayon close na tayo. Nakakatawa nga eh kasi ang daldal natin kapag tayo lang ang magkasama. Pero pagdating sa office, hindi tayo nag-iimikan. Medyo iniiwasan ko kasi natuksohin tayo eh. Feeling ko kasi para nagiging uncomfortable ka tuwing tinutukso ka sa akin, lalo na ni Sir X. Sa totoo lang, minsan medyo awkward talaga lalo na't di ko alam kung paano ako magre-react sa mga biro nila. Pero wala yun. Medyo sanay na nga ako eh. Parang sa classroom lang, may love team. Yung boss kasi natin eh, ang kulit. Sinabi mo pa. Thank you pala ah. Dahil sa'yo, may napagkukwentuhan ako ng mga frustrations ko. Ang sarap pala sa pakiramdam, no? Na nailalabas mo yung mga hinanakit na dati sinasarili mo lang. Gaan sa loob. Wala yun. Nandito lang naman ako eh. Pwede mo akong lapitan anytime kung gusto mo na makakausap. May dalawa akong balikat na pwede mong sandalan. Pili ka na lang, left or right. Ikaw din. Kung gusto mo rin maglabas ng sama ng loob or magkwento ng anumang bagay, magsabi ka lang sa akin ha. May dalawa rin akong tenga na makikinig sa'yo. Di mo na kailangan mamili kasi dalawang tenga ang makikinig sa'yo. Sige, tatandaan ko yan. Pero sa ngayon wala pa naman akong ganong problema. Masaya na ako na kasama ka. Ako rin. Masaya rin ako. Never ko kasi naisip na magiging close tayo ng ganito. Bakit naman? Akala ko kasi suplado ka eh. Talaga? Bakit mo naman naisip yun? Di mo ba naaalala yung first meeting natin? Winelcome kaya kita. Tapos yung sagot mo lang, thank you. Tapos sabay walk out. Ah, yun ba? Nahihiya kasi ako nun sa'yo eh. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Wala. Ang ganda mo kasi. Uy, ito naman. Oh, ayan na yung bus. Sakay na nga tayo. Baka kung ano pang masabi mo dyan. Naintindihan naman ni Renz ang mga rason na sinabi ko sa kanya kung bakit ayoko pang makipagrelasyon noon, Papa Dudut. Sa kabila ng pagiging close namin sa isa't isa ni Renz ay walang nagbago sa turingan naming dalawa sa office. Kaswa lamang kaming dalawa na katulad ng dati. Pero pagdating sa labas ng opisina ay doon na po lumalabas ang totoong kami. Nagpatuloy ang mga kulitan namin sa text sa mga sumunod pang buwan. Nakasanayan na rin niya akong sabayan sa paglalakad pa uwi. Malapit din kasi sa inuwian ko ang sakayan niya. Kaya tuwing natatapos kami sa trabaho ay palagi kaming naghihintayan para sabay kaming makauwi. Ang nakakatawa lang, Papa Dudut, kahit araw-araw kaming magsabay pa uwi ni Renz, ay malimit lang talaga siya kung magsalita. Palaging ako ang nag-iisip ng topic na mapag-uusapan naming dalawa. Totoo ngang hindi siya madaldal katulad ng first impression ko sa kanya. Kabaligtaran naman kapag sa text dahil doon na lumalabas ang kakulitan niya. Sa totoo lang, tuwing nakakasama ko si Renz ay sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Yung tipo ng kaba na naramdaman ko noong humarap ako sa mga panelist para sa final defense ko noong nagtitesis pa ako. Kahit sobrang close na naming dalawa ay hindi ko pa rin siya magawang tignan sa kanyang mga mata. Paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng hiya sa kanya. Noon pa man ay alam ko na kung bakit ko nararamdaman ang mga bagay na yon tuwing kasama ko si Renz. Dahil may gusto rin ako sa kanya, Papa Dudut. Pero in denial ako noon dahil nagpunta ako sa Manila para magtrabaho at hindi para lumandi. Papa Dudut, masaya ako na napunta ako sa isang kumpanya kung saan ang bawat isa sa mga empleyado nito ay nagtuturingan bilang pamilya.
Sila na ang itinuring kong pangalawa kong pamilya. Pero ang nakakalungkot na realidad habang masaya akong kasama ang mga katrabaho ko ay nasa hindi magandang estado naman ang totoo kong pamilya na naiwan ko sa Ilocos. Once a year lang ako kung umuwi sa probinsya noon dahil kailangan ko mag-ipon. Lalo na't dalawa sa mga kapatid ko ang nag-aaral pa sa college noon. Malaki ang naitulong ng trabaho ko para mabawasan ang mabigat na pasanin na dinadala ni mama. Gustuhin ko man siyang patigilin sa pagtatrabaho ay hindi ko pa rin siya mapigilan dahil aminado naman akong kulang na kulang pa rin ang monthly salary ko para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko. Papadudot hindi lang kami sa pera hikahos, kundi maging sa pangunawa ng mga sarili naming kadugo. Dahil nakatira sa family house, sina mama at mga kapatid ko ay kasama nila dito ang ibang tiyahin ko. Nakakalungkot lang isipin na tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ay palagi nilang panakot na palalayasin kami sa family house na yon na siya na nga pong nangyari. Tandang-tanda ko pa ang araw ng Kapaskuhan noon, Papa Dudut, nang palayasin sina mama sa tinitirhan nilang bahay dahil sa simpleng misunderstanding. Nasa Maynila na ako noon at wala naman ako magawa sa sitwasyon nila kundi ang maiyak na lamang, Papa Dudut. Mabuti na lamang at may mga taong meron pa ring mabubuting loob na pansamantalang kumupkob sa pamilya ko. Ang mga karanasan na ito ang naging dahilan kung bakit sa kabila na magandang trato nila sa akin, sa kumpanyang pinapasukan ko ay naisipan ko itong iwanan para magtrabaho sa abroad. Knock knock. May tao ba? Ang lalim yata ng iniisip mo ah. May sinasabi ka ba? Sorry, ano ulit yun? May problema ba? Wala naman. Gutom na kasi ako eh. Hindi ka kasi kumain ng lunch kanina eh. Wala akong gana kanina tsaka marami akong kailangang ihabol na documents. Kaya tinapos ko na. Ikaw din naman na hindi ka rin kumain ah. Diet ka? May sarili kaya akong pantry sa desk ko. Nakakakain ako habang nagtatrabaho. Pero sikreto lang natin yun ha. Ikaw talaga? Nga pala, nabalitaan ko na itutuloy mo na pala talaga yung plano mo mag-abroad. Totoo ba yun? Paano mo nalaman yan? Parang nung nag-open ako sa'yo last time tungkol dun. Ang sabi ko pinag-iisipan ko pa eh. Nahihiya kasi ako magtanong sa'yo ng update. Kaya ako na mismo naghanap ng sagot. Paano? Yung kaibigan ng mama mo na si Tita Marie, in-add ko siya sa Facebook. Sa kanya ako nagtanong kung ano ng balita. Mike Enriquez ka? Imbestigador ng bayan? Siyempre, gusto ko lang malaman kung tuloy ka ba o hindi. Eh ang sabi ni Tita Marie, okay na raw yung passport at visa mo. Inaantay na lang yung papers mo. Oo eh. Tuloy na. Alam na ba ni Sir X? Oo. Nabanggit ko na sa kanya pero hindi pa alam ng ibang office mates natin. Parang hindi pa ako makapaniwala eh. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam. Niisip ko pa lang naiiyak na ako eh. Masakit talagang lumayo sa mga taong nakasanayan mo ng makasama. Mas lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Pero para sa kanila naman ang gagawin mo, di ba? Oo, kaya kakayanin ko to. Nakaya ko ngang mag-isa rito sa Maynila sa abroad pa kaya. Ang panalangin ko na lang, sana maging maayos yung trabaho ko doon. At sana makakilala ulit ako ng mga mabubuting kaibigan. Katulad nyo, kayo nila Sir X. Mabait ka namang tao eh. Sigurado ako makakahanap ka agad ng mga kaibigan mo doon. Pasensya ka na ha kung nakikialam ako. Dinamay ko pa si Tita Marie. Wala yun, alam ko namang concerned ka lang sa akin eh. Na-appreciate ko yun. Pero pwede mo namang sa akin na mismo tanungin. Pinahirapan mo pa sarili mo. Gusto ko lang makasiguro na okay na ang lahat. Kung magkakaroon man ng problema, at least baka may maitulong ako. Minsan kasi, ikaw, ayaw mo mag-share ng problema mo eh. Salamat ah. Wala yun. So, anong feeling ng mangingibang bansa? Eto, malungkot kasi iwan ko na kayo, pati ang pamilya ko. Pero medyo excited rin kasi opportunity na to para baguhin ang buhay namin. May konting takot din kasi hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang haharapin ko dun eh. Alam ko naman na hindi ka pababayaan ng Tita Marie mo. Tsaka, ikaw pa. Kayang-kaya mo yan.
Huwag kang mag-alala. Kahit na magkalayo na tayo, hindi ako aalis sa tabi mo. Araw-araw kitang i-chat at tatawagan hanggang sa makulitan ka sa akin. Ikaw talaga? Ay, nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Amin na yung kami mo. Ano yan? Friendship ring. Kapag nalungkot ka sa ibang bansa o pinanghihinaan ka ng loob, isuot mo to. Ibig sabihin nito, nandito lang ako na laging sumusuporta sa'yo at nag-aantay sa pagbabalik mo. Ang cute naman. Pero wala akong dala para sa'yo. Ayos lang. Hindi naman ako naghahanap ng kapalit eh. Maraming salamat talaga sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, Renz. Salamat sa pag-intindi ng sitwasyon ko ngayon. Walang anuman. Mamimiss kita, Mims. Mag-iingat ka dun ha. Ikaw rin. Mag-iingat ka rito. Maghanap ka ng bagong kaibigan pag wala na ako rito. Huwag kang palaging mapag-isa. Marami dyan ang gustong kumaibigan sa'yo, no? Ba't naman ako maghahanap ng iba? Wala nang pahapalit sa pwesto mo. Tsaka isa pa, babalik ka rin naman eh. Aantayin na lang kita. Sira, dapat lang na hindi mo ako ipagpalit, no? Ang sinasabi ko, magdagdag ka ng kaibigan para may kasama ka kahit wala na ako rito. Ah, ganun ba? Sige, sige. Masusunod po, kamahalan! Baliw! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay matagal na akong niyayaya ng kaibigan ni Mama na si Tita Marie na magtrabaho abroad. HR kasi siya sa isang kumpanya na nakabase sa ibang bansa. Inalok niya ako noon na magtrabaho sa kanila pero dahil ayokong iwanan ng pamilya ko ay tinanggihan ko siya. Pero sa pagkakataong yon ng buhay ko, matapos ng pinagdaanan ng pamilya ko sa probinsya, ay nagpa siya akong tanggapin na lamang ito. Never pong pumasok sa isipan ko ang magtrabaho ako sa ibang bansa. Hindi ko kasi maiwasang magkaroon ng pangamba lalo na't mapapalayo ako sa pamilya ko. Pero dahil sa sitwasyon namin ay hindi ko na pinalampas ang opportunity na ibinigay niya sa akin. Nag-resign po ako sa company na unang tumanggap sa akin. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Dahil binigyan nila ako ng surprise farewell party. Pagkatapos nito ay inilakad ko na ang mga papel na kailangan para makapag-abroad. Bago tuluyang lumipad paalis ng Pilipinas ay muli kong dinalaw ang pamilya ko sa Ilocos para makapagpaalam. Nagulat nga ako, Papa Dudut, dahil sinundan ako ni Renz sa probinsya namin. Doon ay pinakilala ko siya kay Mama bilang kaibigan, Papa Dudut. Ipinasyal ko siya sa sikat na vegan heritage at ilang pang tourist spots sa Ilocos. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ko ng araw na yon, Papa Dudut. Lungkot dahil iiwan ko na ang mga mahal ko sa buhay. At tuwa dahil sa huling pagkakataon ay nagkaroon kami ng chance ni Renz na magsama. Sa mga unang buwan sa abroad ay hindi ko naiwasang makaramdam ng homesickness. Mabuti na lang at patuloy pa rin ang naging communication namin ni Renz. Kahit na medyo malaki ang time difference naming dalawa. Kasabay nito ay patuloy pa rin niya akong niligawan kahit na noon ay buo pa rin ang pasya kong huwag munang makipagrelasyon. Pero Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lumalalim noon ang pagtingin ko kay Renz na pilit kong pinipigilan dahil alam kong magiging distraction lamang ito sa trabaho ko. Ay, anak nang! Nagulat naman ako sa'yo, Mims. Anong ginagawa mo dyan? Papatayin mo ako ng 10 oras ah. Nagpapahangin lang, ate. Mainit sa loob eh. Ba't ka naman mag-isa rito? Nagsisenti ka? Namimiss mo na pamilya mo, no? Siyempre, miss ko na sila sa Pinas. Di naman natin maiiwasan yan eh. Hindi ka nag-iisa. Lahat ng OFW, ganyan ang nararamdaman. Ang saya-saya kapag nagbabanding tapos pag mag-isa na, bigla-bigla na lang naaalala ang pamilya sa Pilipinas. Ganyan din ako minsan eh. Pero alam mo, Ate Shine, yung pagkamiss ko sa kanila ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Gusto ko pagka-uwi ko ng Pinas, nasa maayos na kalagayan na sina mama at ang mga kapatid ko. Hindi na sila katulad nung iniwan ko sila.
Gusto ko silang madatnan na malayo na sa kahirapan na dinanas namin noon. Makakarating ka rin dyan. Basta ba wag kang mawalan ng pag-asa. Lahat naman tayo nandito dahil sa pamilya natin eh. Ay, nga pala, may naghahanap sa'yo kanina. Ha? Sino? Si Onel. Onel? Sinong Onel? Yung kaibigan ni Marvs na suki natin. Hindi mo siya maalala? Yung palaging bumibili ng burger at fries tuwing gabi? Oo! Siya yung nagtanong kung anong pangalan mo last time. Gusto makipag-flirt pero ang awkward ng dating. Natatandaan ko na. Kaso nakalimutan ko kaagad yung pangalan eh. Bakit naman daw niya ako hinahanap? Hindi mo ba alam na may gusto yun sa'yo? Kaya nga gabi-gabi yung nagpupunta rito para makita ka. May pagkatorpe nga lang kasi nahihiyang mag-first move. Makita ka lang daw niya, masaya na siya. Imbento ka naman ate eh. Sirato. Totoo yun. Naku kung alam mo lang, swerte ka sa kanya. Manager yun sa isang store. Yun nga lang, kapag naging kayo, kailangan mong lumipat sa Jamaica kasi matatransfer na siya doon. Maging kami agad? Ang advance mo mag-isip ate ah. Ikaw talaga? Bakit ayaw mo sa kanya? Choosy ka pa, te? Di naman sa ayaw. May tao na kasing naghihintay sa akin sa Pinas eh. Ay, may boyfriend ka na ba? Hindi ko alam. Di ko pa naman siya boyfriend. Manliligaw pa lang. Nang iwan ka ng mandiligaw sa Pinas? Hindi pa kasi ako ready mag-commit eh. Pero sabi naman niya hihintayin niya ako. Ay, naginarte. Bakit naman ayaw mo mag-commit? Mahal mo ba siya? May pagtingin na rin ako sa kanya. Oh, so bakit hindi mo sinagot bago ka umalis? Priority ko muna kasi ang family ko eh. Baka maging sagabal lang kapag pumasok ako sa relasyon. Tingin mo, aantayin ka talaga nun? Naku, ang mga lalaki, ayaw na ayaw nilang pinaghihintay. Di naman siguro lahat, ate. Kapag nagmahal talaga sila, maliit na sakripisyo na lang yung maghintay. Sana nga makapaghintay siya. Nakikita mo ba tong suot kong singsing? Paalala niya to sa akin na aantayin niya ang pag-uwi ko. Ay, ang taray! Hindi magjowa pero may singsing na agad. Pengi naman ang buhok, ang haba ng hair mo eh. Kaya nga sobrang excited na akong makauwi sa Pilipinas. Gusto ko na ulit siyang makita. Namimiss ko na siya eh. Kaya pala nagsesenti ka mag-isa rito sa likod. Alam mo, medyo hindi ko kayo maintindihan na dalawa. Parang mahal nyo naman ang isa't isa. Bakit hindi nyo pa ginawang official bago ka umalis ng Pinas? Okay na kami sa setup namin ngayon. Wala namang nagbago eh. Lagi pa rin naman kaming nag-uusap. Kung ano kami sa Pilipinas noon, ganun pa rin naman kami hanggang ngayon. Sa bagay, mahirap din ang maging LDR. Mabuti na yon, at least mapapatunayan mo kung totoong ang mahal ka ng tao. Kapag kinaya niya maghintay ng napakahabang panahon, ibig sabihin true love na yon. Yun nga lang, sana gawin mong worth it ang paghihintay niya. Kapag nagawa ko ng mga pangarap ko para sa pamilya ko, si Renz na ang magiging priority ko. Promise ko yan. Good luck sa inyong dalawa. O siya, tara na sa loob. Baka hinahanap na tayo ni manager. Sige ate, mauna ka na. Susunod na ako. Papadudot may tiwala naman ako kay Renz. Natuto pa rin niya ang pangako niya na hihintayin ako hanggang sa maabot ko ang pangarap ko para sa pamilya ko. Pinatunayan naman niya ang lahat ng ito kahit na magkalayo kami. Araw-araw siya noon kung mangumusta kahit na ang umaga ko ay gabi niya. Ay hindi niya ako nakakaligtaang batiin ng good morning at good night. Tuwing down ako ay palagi siyang nagpapadala sa akin ng inspirational quotes para pagandahin ang mood ko. Siyang palaging nagmo-motivate sa akin na magpatuloy. Palagi niya akong pinapaalalahan ng kumain, huwag magpuyat at laging mag-ingat. Simula noong naghiwalay kami, Papa Dudut, ay mas naging vocal pa siya sa pagmamahal niya sa akin. Kahit na noong puntong yon ay magkaibigan lang ang status namin. Gusto ko na rin noon si Renz, Papa Dudut. Pero mas nananaig pa rin ang kagustuhan kong tulungan ang pamilya ko. Dahil mahal ang cost of living sa bansang pinuntahan ko kaya kinailangan ko magtipid upang makapag-ipon.
Naghanap din ako ng part-time job para may pandagdag sa ipon ko. Nagtrabaho ako sa isang fast food chain bilang night shift. After ng regular work ko ay diretso kagad ako sa part-time ko na umaabot hanggang alas 12 ng madaling araw. Yun nga lang papadudod sa panahong yon ay unti-unti akong nawala ng oras para kay Renz. Buong araw kasi akong nagtatrabaho at pag-uwi ay tulog na lamang ang nagiging pahinga ko. Wala na akong time noon para replyan pa ang mga message ni Renz o sagutin ang tawag niya. Na hindi ko na nga noon magawang kumustahin siya. Naisip ko na medyo unfair na ang nagiging turing ko sa kanya. Binibigyan niya ako ng oras at atensyon samantalang ako ay hindi ko ito magawang maibalik sa kanya. Kaya naman isang desisyon ang pinagpasyahan ko ng panahon na yon. Papadudot na time ay hindi ko na po pinaira lang nararamdaman ng puso ko. Sa halip ay mas pinili ko ang isinisigaw ng utak ko. Malayo kami sa isa't isa ni Renz. At sa estado naming dalawa ay hindi praktikal na pumasok sa isang long distance relationship. Isa pa ay nagsisimula pa lamang akong abutin ang mga pangarap ko para sa pamilya ko. Naniniwala akong may tamang oras ang pag-ibig at nang panahong yon ay hindi pa yon ang oras. Hindi pa ako noon ready papadudot na makipagrelasyon. Pero sa parehong pagkakataon ay ayoko rin namang mawala si Renz sa buhay ko. Sa kalagitnaan ng pagdadalawang isip ay naging cold si Renz, papadudot. Hindi ko na alam noon ang gagawin ko kaya ang naisip ko ay iwasan na lamang siya. Hindi ko na noon pinansin ang messages at calls niya. Puro scene lang ang nagiging sagot ko sa mahabang chats nito. Alam kong selfish ang ginawa kong yon, papadudot, pero may parte rin kasi ng isip ko. Ang nagsasabing ayoko siyang pakawalan ng tuluyan dahil nga deep inside ay mahal ko rin siya. Sa kabila ng pagiging cold ko kay Renz ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-contact sa akin. Hindi niya ako tinigilan kahit natahasan ko na siyang hindi pinapansin. Nakita ko sa kanya na porsigido talaga siya sa akin at doon ay napagtanto kong mali na ang ginagawa ko. At sa huling pagkakataon ay sinagot ko ang tawag ni Renz at doon ay sinabi ko mismo sa kanya na itigil na niya ang panliligaw niya sa akin. Hello? Hello? Mims? Salamat naman at sumagot ka na. Kumusta ka na? Hindi naman ba kita naaabala? Sorry, kakauwi ko lang. Galing ako sa work eh. Anong oras na ba dyan? Madaling araw na. Sorry kung naabala kita. Hindi, okay lang. Gusto rin naman kitang kausapin eh. Kumusta ka na? Eto, nag-resign na ako sa trabaho. Talaga? So, lilipat ka na talaga ng company? Good luck sa'yo ah. Masipag kang tao kaya alam kong magiging successful ka rin someday. Ako? Okay naman ako rito. Sobrang busy pero kinakaya. Baka naman magkasakit ka sa ginagawa mo. Parang overwork ka na eh. Dapat alagaan mo sarili mo dyan lalo't mag-isa ka lang. Hindi naman ako mag-isa. May mga kaibigan ako rito na nag-aalaga at nagbabantay sa akin. Mababait sila kaya wag mo akong alalahanin dito. Ganun ba? Mabuti naman. Total magkausap na tayo ngayon. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. May gusto pala akong itanong. Okay, ano yun? Di ba alam mo naman na until now, may gusto pa rin ako sa'yo? Hanggang ngayon hinihintay pa rin kita. Alam kong pagod ka ngayon at hindi naman kita pinipilit na mag-reply or tawagan ako. Pero recently kasi napapansin ko na parang nawawalan ka na ng gana sa akin. Parang nawawalan ka na ng time, ganun. Hindi ko alam. Yun kasi yung nararamdaman ko ngayon eh. Medyo nalilito na ako. Sorry, sobrang busy lang talaga ako eh. Pero tama yung hinala mo na nawawalan na ako ng oras sa'yo. Minsan napapaisip ako kung dapat pa ba kitang replyan o hindi na. To be honest, hindi ko alam ang gagawin ko, Renz. Nalilito ako kung ano ba tong nararamdaman ko sa'yo. Di ko masabi kung totoo ba to o baka dahil magkalayo lang tayo. Renz,
Huwag ka sanang magagalit ha. Pero parang nagiging unfair na ako sa'yo eh. Ako yung nasa isip mo pero ako hanggang ngayon iba pa rin ang priority ko. Sorry. Ayoko nang paasahin ka. Pwede bang ihinto mo na yung panliligaw mo sa akin? Yan ba talagang gusto mo mangyari? Titigil na ba ako? Wala na ba talaga akong mahihintay? Sana mapatawad mo ko. Okay lang kahit magalit ka sa akin. Don't worry. Hindi naman ako galit. Actually, naiintindihan kita. Gusto ko lang naman na maging masaya ka eh. At kung ikakapanatag mo na tumigil na ako sa ginagawa ko, sige, tatanggapin ko ang gusto mo. Pero gusto kong malaman mo na totoong nararamdaman ko sa'yo. Mahal kita. Gusto kong iparamdam sa'yo yun. Pero ikaw yung umiiwas eh. Renz, huwag mong paikutin sa akin ang mundo mo. Alam kong makakakilala ka pa ng ibang tao na maibabalik sa'yo ang love na binibigay mo. Alam kong deserve mo ang lahat ng pagmamahal sa mundo. Pero sa pagkakataong to, hindi sa akin manggagaling yon. Kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Pero nandito pa rin naman ako kung sakali. Walang magbabago. Hindi pa siguro ngayon ang tamang panahon pero mananatili pa rin ako rito. Kung saan mo ako iiwan. Sana wag mong isipin na ikaw ang may problema ha. Nasa akin ang problema. Kaya sorry kung nasaktan kita. It's okay, Mims. Pagkatapos ng pag-uusap nating to, puputulin ko na ang communication nating dalawa. Kalimutan mo na yung feelings mo sa akin ha. Please? Grabe naman. Sige. Titigil na ako sa pagme-message sa'yo. Hindi na kita guguluhin. Alam kong mahirap. Mahirap alisin itong nararamdaman ko sa'yo ngayon pero nire-respeto ko ang desisyon mo. Makakaasa kang hindi na kita kukulitin pa. Maraming salamat. Thank you din dahil minahal mo ko ng walang kondisyon. Hindi ko makakalimutan yon. Thank you din, Mims. Goodbye, Renz. Alam kong labis na nasaktan si Renz sa naging desisyon ko, Papa Dudut. Pero sa kabila nito ay buong puso niyang tinanggap ang naging pasya ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin sa phone ay tuluyan nang tumigil si Renz. Wala na akong natanggap na good morning at good night. Wala na ang mga oras-oras na paalala niya sa akin na kailangan ko ng kumain, matulog at palaging mag-ingat. Tumigil na siya sa pangungumusta at pagbibigay ng inspirational quotes. Nang araw na yon ay tuluyan ng naputol ang komunikasyon naming dalawa. Sobrang bigat sa dibdib ang ginawa ko, Papa Dudut, sa puntong iniyakan ko siya matapos niyang tanggapin nang gano'n na lamang ang desisyon kong tapusin na ang ugnayan naming dalawa. Nag-focus na lamang ako sa trabaho ko upang mawala sa isipan ko si Renz. Ipinangako ko sa sarili ko na never ako mag-e-entertain ng ibang lalaki. Abutin ko ang pangarap ko at pagkatapos nito ay susubukan kong buksan muli ang puso ko para kay Renz. Ito ang naging motivation ko sa paglipas ng mga buwan. Na balang araw ay magkikita kami ulit ni Renz. At ipinapanalangin ko na kung kailan pwede na ay pwede pang maibalik sa dati ang lahat. Dumaan ang ilang taon nang minsang maglinis ako sa kwarto ay muli kong nakita ang singsing na ibinigay sa akin ni Renz bago kumalis ng Pilipinas. Muling nanumbalik sa isipan ko ang lahat ng ala-ala namin ni Renz. Sobrang miss ko na siya noon, Papa Dudut. Pero kailangan kong panindigan ang naging desisyon ko. Nakakapit na lamang ako sa pangako niyang maghihintay sa akin. Yun nga lang, Papa Dudut, ay tuluyang nawala na ang pag-asa kong ito ng isang balita ang nalaman ko.
Okay ka lang? Oo naman ate, bakit? Ang haggard mo today Ang laki ng eye bags mo. Para kang tumanda ng 10 taon. Anong nangyari? Masyado ka naman yatang subsub sa trabaho. Kailangan eh. Alam mo na, para sa ekonomiya. Alam mo, wala tayo sa Pilipinas kaya dapat alagaan mo yung sarili mo. Huwag mo masyadong pinapagod ang katawan mo. Mahirap magkasakit sa ibang bansa, walang mag-aalaga sa'yo. Kaya ko naman ate. Malakas kaya resistensya ko. Never pa akong nagkasakit dito, no? Kahit na. Hihintayin mo pa bang magkasakit ka para matauhan ka? Kurutin kita sa singit dyan eh. Ikaw talaga ate. Seryoso ako, nangungurot ako ng singit. Pero seryoso na nga. May problema ka no? Kitang-kita sa mga mata mo eh. Paano mo naman nasabi ate? Sa edad kong to at sa tagal ko na dito sa fast food industry, alam na alam ko na ang bawat klase ng mata. Yang mata mo namamaga, umiyak ka no? Huwag mong irasong puyat ka lang dahil alam ko ang mata ng puyat. May nalaman kasi ako eh. Ano? May masama bang nangyari sa Pinas? Hindi niya na ako nahintay. Nahintay nino? Si Renz, Yung kinuwento mong lalaki na naghihintay sa'yo sa Pinas? Bakit? Anong nangyari? may iba na siya eh. Kahapon ko lang nabalitaan. Paano mo naman nalaman? Baka naman chismis lang yan ha? Nagtanong sa akin si Tita Marie kung sino yung babaeng kasama ni Renz sa profile picture niya. Tapos ayun, nakita ko na hindi na pala kami friends sa Facebook. Yan ang sabi ko sa'yo eh. Masyado mo kasing pinatagal. Marian Rivera ka, girl? Imagine, ilang taong ka na dito sa bansang to? Hindi pa ba sapat yung effort na ginawa niya sa'yo? Bakit kasi pinatagal mo ng ganun? Aminado naman ako na ako ang mali. Kasalanan ko rin naman eh. Ako ang nagtulak sa kanya palayo. Naguguluhan pa kasi ako sa emotions ko nun eh. Hindi pa ako sure. At takot ako na baka itong nararamdaman ko hindi katulad ng sa kanya. Baka in the end, masaktan ko lang siya. So bakit mo iniiyakan yung taong hindi ka naman pala sure? Kasi nga, ngayon ko lang na-realize na mahal ko pala talaga siya. Ayan. Hay nako. Takot sa commitment tapos kapag iniwan, iiyak-iyak. Akala ko kasi maiintindihan niya ang sitwasyon ko. Nag-promise siya sa akin eh. Masyado ka kasing nakampante. Kahit gaano ka kamahal ng isang tao, kapag hindi mo sila pinahalagahan, talagang iiwan ka nila. Alam mo ate, sobrang nagsisisi ako ngayon. Sana hindi ko na lang ginawa yun. Sana nagpakatotoo na lang ako sa nararamdaman ko noon. Sana hindi ko na lang siya sinaktan. Paano yan? Wala na tayong magagawa dyan. Nahanap na niya sa iba yung mga bagay na hindi mo maibigay sa kanya. Ate, ilang months na lang uuwi na ako. Sobrang excited ko pa naman na makita siya ulit. Tapos, hindi ko man lang alam na may girlfriend na pala siya. Hindi naman kasi siya required na magpaalam sa'yo eh. Kasi nga, hindi naman naging kayo, di ba? Tsaka nga sabi mo, ikaw mismo ang nagdesisyon na palayuin siya. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko talaga. O sige lang, umiyak ka lang dyan. Masakit talaga ma-heartbroken, lalo na kung hindi naman naging kayo. Gusto mo munang pumunta sa locker room? Ako muna bahala dito, ipapaalam kita sa manager natin. Wag na ate. Kailangan ko magtrabaho para mawala siya sa isip ko. Ay, hayaan mo na yan. May rason kung bakit siya nakahanap ng iba. Siguro, ibang lalaki talaga ang nakatakda para sa'yo. Kaya naman pala mukha ka ng mas matanda kaysa sa akin eh. Broken ka na nga, pinapagod mo pa ang sarili para makalimot. Huwag mong gawin yan sa sarili mo. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo, ano ka ba?
Papadudot nangyari na nga ang kinakatakutan ko at eto ay ang makalimutan ako ni Renz. Hindi na niya ako nahintay. Napakasakit po nang nangyari dahil labis akong umasa na pagka-uwi ko ng Pilipinas ay may babalikan pa ako. Sobrang naapektuhan ako nang malamang kong iba na ang babaeng minamahal niya. Na-realize ko na sobrang laki pala ng naging parte ni Renz sa buhay ko sa puntong para bang hindi na buo ang araw ko simula nang nakumpirma kong tuluyan na niya akong kinalimutan. Napakalaki ng pagsisisi ko, Papa Dudut, na pinakawalan ko pa ang isang katulad ni Renz. Broken hearted ako noon kahit na hindi naman naging kami. Sobrang bigat ng dibdib ko tuwing bumabalik siya sa alaala ko. Ilang araw din akong naging parang robot sa trabaho at pinilit kong dito na lang ituon ang buong atensyon ko dahil nang panahon na yon ay nawala na ako ng inspirasyon. Siguro ay ganun din ang nararamdaman ni Renz noong itinulak ko siya palayo sa akin. Alam kong kasalanan ko ang mga nangyari, Papa Dudut. Kaya sobrang laki ng panghihinayang ko na hinayaan kong mawala ang isang pag-ibig na habang buhay kong pagsisisihan. Gusto ko mang i-message noon si Renz pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong wala na akong karapatan para magparamdam pa sa kanya. Lalo na't nasa isang relasyon na siya. Nakontento na lamang ako sa pagbabackread ng mga chat namin at paulit-ulit na pagpapatugtog sa mga kantang nagpapaalala sa akin sa kanya. Papadudot na tagalan bago ako nakapag-move on mula kay Renz. Wala naman akong ibang nagawa kundi ang magpatuloy sa buhay. Ngayon ay masasabi kong tanggap ko na ang kinilabasan ng love story namin ni Renz. Paminsan-minsan ay dumadaan pa rin siya sa isipan ko pero normal lang naman siguro yon, lalo na't may pinagsamahan din naman kami. Siguro nga ay maganda pa rin ang kinilabasan ng pagpili ko ng career over love dahil sa kasalukuyan ay naiyahong ko na ang pamilya ko sa hirap. Kahit na hindi maganda ang naging ending ng love life ko. Alam ko naman na may rason ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya ako naman ang maghihintay sa pagdating ng aking the one. Masaya ako ngayon, Papa Dudut, dahil nakapagtapos na sa pag-aaral ang mga kapatid ko at malapit na rin ako makapagpatayo ng sariling bahay para sa pamilya ko. Alam kong habang buhay kong pagsisisihan ang pagkakamaling nagawa ko kay Renz pero ika nga nila ay tuloy pa rin ang buhay. Kailangan nating mag-move forward at hayaan na lamang na manatili sa nakaraan ang mga nangyari dati. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ko. More power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mims. Mga kabarangay, tandaan po natin na kapag mahal talaga tayo ng isang tao ay hindi kanya pipigilang mag-grow. So suportahan kanya sa iyong success para makamit ang mga pangarap mo sa buhay. Pero hindi porket suportado nila tayo sa mga ambisyon natin ay iti-take for granted na natin sila. Minsan po ay kailangan din nating balansehin ang mga mahahalaga sa buhay natin nang sa ganon ay wala tayong mapag-iwanan. Sa panahon ngayon ay hindi tayo mapapakain ng love. Kaya huwag nating palampasin ang mga opportunity na maaaring magbigay sa atin ng tagumpay. Sa letter sender natin ngayon araw na ito na si Mims, masaya kami na unti-unti mo nang naaabot ang mga pangarap mo para sa pamilya mo. Love can wait at tiwala kaming balang araw ay darating din. Ang tamang taong deserve mo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love
stories. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagsasama ng nag-iibigan sa kanilang masasayang araw. Pero matatawag na wagas ang pag-ibig kung mas nagiging malapit sila sa mga araw ng kahirapan. Ikaw kabarangay, nahanap mo na ba ang makakasama mo sa hirap at sa ginhawa? Dear Papa Dudut, till death do us part. Ang laging bigkas ng mga kinakasal sa harap ng altar. Ganon din ang pangakong binibitawan namin sa isa't isa ng asawa ko noong kami kinasal. At kahit papaano ay masasabi kong napanindigan naman namin ang pangakong yon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apollo, 45 years old at isang insurance agent mula sa Makati. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong i-share ang love story namin ng asawa kong si May na hanggang kamatayan ay nagpatuloy pa rin ang pagmamahalan naming dalawa. Sa mall kami unang nagkita ni May, Papa Dudut. Dati akong sales boy doon na ang trabaho ay ang mamigay ng flyers sa mga tao tuwing may promo ang pinagtatrabahuhan kong store. Sa dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw ay hindi ko pa noon napapansin na ilang beses na palang dumaan sa harapan ko ang aking the one. Parang routine ko na kasi noon ang mamigay ng flyer sa mga taong saglit ko lamang nakikita ang mga mukha kaya mabilis ko lang din silang nakakalimutan. Hanggang sa isang mukha ang nanatili sa memorya ko. Si May na halos araw-araw ko noong inaabutan ng flyer nang hindi ko namamalayan. Una ko siyang napansin dahil sa suot nitong pink na headband. Kinabukasan ay nakita ko ulit ang headband na yon kaya inabangan ko ulit siya sa mga sumunod na araw. Hanggang sa napagtanto kong iisa lang ang babaeng nagmamay-ari ng pink na headband na yon. Noong muling dumaan sa store ang babae ay doon ko na siya unang kinausap, Papa Dudut. Good afternoon, ma'am. Ito po, flyer. May promo po kami this month. Baka gusto niyo po mag-avail. Salamat. Ay, teka lang. Ha? Ikaw na naman. Ano pong ibig niyong sabihin? Naalala kita eh. Ikaw yung lagi kong inaabutan ng flyer tuwing hapon. Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi. Naalala ko yung pink mong headband eh. Dumaan ka na naman kahapon dito, di ba? Tapos nung nakaraang araw din. Hindi po ako yun. Aalis na ako. Sandali lang, sandali. Hindi nga ako yun. Huwag ka matakot sa akin. Nagtatanong lang naman ako eh. Tsaka, wala namang masama kahit araw-araw kang kumuha ng flyers namin. Curious lang talaga ako. Hindi nga ako yun, ang kulit. Talaga ba? Kahit i-check natin yung CCTV ng store? Ha? May CCTV ba rito? Oo! Ayan oh, sa tapat ng store namin. Natutuwa lang ako sa ginagawa mo na kahit araw-araw kitang inaabutan ng flyer, kinukuha mo pa rin. Yung iba kasi, hindi man lang nila ako pansinin kapag nag-aabot ako sa kanila. Ang sakit kaya nun kapag hindi ka pinapansin ng mga tao. Nahihiya lang din kasi ako kapag hindi ko kinuha yung inaabot mo. So, ikaw nga yung babae kahapon sa kanong nakaraan. Sabi na eh, hindi ako nagkakamali. Naalala ko yung headband mo eh, kasi kakaiba. Pambata. Total, nandito ka na lang din. Baka naman may time ka para explain ko tong laman ng flyers namin. Okay. Hindi naman ako nagmamadali. Okay, sige. This month kasi, may promo kami. Kailan ba birthday mo? Tapos na. Tapos na ba? Sayang naman. Kapag kasi birthday mo this month, may 20% discount ka kapag bumili ka dito sa store ngayong buwan. Kasi anniversary namin. Pero huwag ka mag-alala. May 10% discount din kapag first time buyer. First time mo lang naman bumili sa amin kung sakali, no? Hindi ako mahilig sa gadgets eh. Hindi. Pero if ever lang bibili ka, ngayon ka lang din ba bibili dito sa amin? Oo, hindi pa ako nakakapasok dyan sa store nyo. Ayos!
Ayun, so kung plano mong bumili ng cellphone o tablet o laptop, bumili ka na ngayong buwan kasi may discount ka. Ano palang pangalan mo? May, Ako pala si Apollo. salamat Apollo pero wala akong pambili ng tinda nyo eh. Tsaka may cellphone na ako. Hindi ko kailangan ng bagong cellphone ngayon. Ganun ba? O sige, pero kapag nangailangan ka, dito ka sa amin pumunta ha. Tutulungan kita makakuha ng discount. Okay, sige. May kailangan ka pa ba? May gusto ka bang itanong? Ang totoo niyan, hindi yung ibinibenta mo ang sadya ko kung bakit ako paulit-ulit na dumadaan dito sa store nyo. Ha? Ano? Teka, sinasabi mo ba na sinasadya mong dumaan dito? Parang gano'n na nga. Wala naman talaga akong binibili sa mall na to eh. Bakit ka nagpupunta dito? Nangongolekta ka ba ng flyers? Hindi, wala nakakaya. Basta, alis na lang ako, baka bahala na kita. Hindi, sandali. Sabihin mo na. Bakit ka naman dumadaan dito kung wala ka naman palang ibang sadya? May sadya ko pero hindi yung store nyo ang sadya ko. Ano? Ikaw, Ha? Ako? matagal ko nang gustong itanong sana yung pangalan mo pero nahihiya lang ako makipag-usap sa'yo. Bakit naman gusto mo malaman pangalan ko? Gusto kitang hanapin sa Facebook para ma-add sana kita. Talaga? Bakit naman? Ang dami mo namang tanong. Crush kasi kita. Ayan, nasabi ko na yung dahilan. Sasabihin mo na ba yung Facebook mo? Totoo ba? Oo nga. Malapit nang maubos yung kapal na mukha ko. Sabihin mo na yung Facebook mo para makaalis na ako. Ganito na lang. Malapit na matapos yung shift ko. Paantay mo ba ako? Bakit naman kita aantayin? Gusto mo makuha Facebook ko, di ba? Antayin mo ako. Gusto muna kita kilalanin bago ko ibigay yung FB ko. Maliit na tao si May, Papa Dudut. Wala pa yata siya sa 5 feet kaya kapag pinagtabi kami ay para kaming magkapatid. Maganda siya, maliit ang mukha pero mature na ang itsura. Singkit ang kanyang mga mata at napaka-expressive ng mga ito. Sa mga mata pa lang kasi ay matutukoy mo na kaagad kung ano ang nararamdaman niyang emosyon dahil napaka-suggestive nito. Nakatira lang si May malapit sa mall kung saan ako nagtatrabaho noon. Tendera siya sa isang bakery nung nakilala ko siya. Lagi raw siyang tumatambay sa mall para makakita ng artista. Marami kasing nagaganap na mall shows sa mall na pinagtatrabahuhan ko noon at karaniwan ay marami rin talagang artista na nagpupunta doon. Noong minsang dumaan siya sa harapan ng store namin ay inabutan ko raw ng flyer si May at doon din ay agad siyang nakaramdam ng attraction sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero mukha raw kasi akong artista, Papa Dudut. Simula noon ay araw-araw na siyang dumadaan sa store namin para kumuha ng flyer na inaabot ko sa mga tao. Hanggang sa mamukhaan ko na nga siya at nakausap. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Kinuha niya ang Facebook account ko para doon ako kulitin. Kakaiba ang personality ni May, mapaglaro at weird ang ugali nito. Para bang malayo sa mga normal na tao kung tumatakbo or tumakbo ang pag-iisip niya. Siya yung tinatawag na out of the box kung mag-isip. May usapan nga kami noon tungkol sa mga alaga naming hayop. At bigla na lang niya akong tinanong kapag daw ba magkakapareho ang size ng bawat hayop sa mundo. Sino raw sa kanila ang mananalo kapag naglaban? Napahagalpak na lamang ako ng tawa noon habang ini-imagine ko ang langgam at elepante na magkasing laki at naglalaban. Kasabay nito ay napaisip din ako kung sino nga ba sa kanila ang mananalo. Dahil sa kakaibang personality na ito ni May, kung kaya naman ay nagkaroon din ako ng interes sa kanya. Kaya naman noon nagkaroon ako ng oras para magpahinga. Mula sa trabaho ay inaya ko siya para manood ng sine na agad naman niyang pinaunlakan, Papa Dudut. Ang lala ng twist ng pinanood natin ah. Sabi ko sa'yo yun ang killer. Ayaw mo kasing maniwala. Sino ba naman kasi mag-aakala na yung bida ang mismong pumapatay?
Hindi ko yun in-expect. Ang galing ng direktor nun. Anong hindi halata? Halata nga eh. Tsaka hindi na bago yung twist na yun. Ilang beses na yung nagamit sa ibang pelikula. Talaga ba? First time ko lang makapanood ng ganun eh. Mahilig ka ba talaga manood ng mga mystery thriller? Oo! Yan ang paborito kong genre ng pelikula. Lahat na yata ng mystery na palabas na panood ko na eh. Kakaiba ka. Halos lahat ng kakilala ko mga babae, puro love story ang gustong panoorin sa sine. Pero ikaw, mas gusto mo yung patayan. Masyado na kasing predictable yung mga love story na yan. Puro recycled yung kwento, paiba-iba lang yung artistang bida. Kung sa bagay, nakokornehan din naman ako sa mga love story. Bakit naman? Ibang-iba kasi siya sa totoong buhay. Kapag sa pelikula, parang napakadali magkaroon ng karelasyon. Parang napakagandang ma-in love. Pero ang totoo niyan, hindi naman ganun ka-magical ang pag-ibig tulad ng sinasabi nila. At bakit mo naman niya nasabi? Magical kaya ang pag-ibig. Kapag tumibok na ang puso mo para sa isang tao, para kang nasa alapaap dahil sa saya. Sa simula lang yan. Mawawala rin yung pakiramdam na yan kapag nagsimula na yung mga problema ng pag-ibig. Tulad ng sawaan, agawan, traiduran at lokohan. Parang pinagdaanan mo yung mga yan ah. Hindi ko naman yan sasabihin ko, hindi ko pa naranasan eh. Bakit? Sino bang bumasag sa puso mo kaya ganyan ang tingin mo sa pag-ibig? Wala, wag na natin pag-usapan yun. Sige na, share mo na. Yung last girlfriend ko kasi, nakipagwalay sa akin noon. Kasi hindi niya raw nararamdaman yung spark sa pagitan naming dalawa. Tapos, natural lang naman yun. Kung hindi niya napanindigan yung pagmamahal niya sa'yo, ibig sabihin, hindi siyang para sa'yo. Parte yun ng paghahanap ng pag-ibig. Kaya nga ayoko sa mga love story na palabas dahil doon. Hindi nila ipinapakita ibang parte ng pag-ibig, yung parte na masakit. Kasi ang mga pelikula for entertainment yan. Hindi yan ginawa para pagdusahin ng mga manonood. Masyado mo namang siniseryoso yung mga palabas sa sinihan. Babalik tayo sa ex mo. Anong nangyari pagkatapos nun? Ayun, wala pang 1 linggo. Nabalitaan ko na lang na sila na pala ng kaibigan ko. Magtutropa kasi kami tapos nung naghiwalay kami ng ex ko, sinalo siya ng kaibigan ko. Nalaman ko na lang na matagal na pala siyang inaantay ng tropa ko. Kaya nung nalaman niyang hiwalay na kami, pumila kagad siya. Ang saklap naman nun. Pero at least hindi kayo pinagsabay, di ba? Mas masakit yun. Kahit ano pang nangyari, ang ending, nasaktan pa rin ako. Ang puso, kailangang masaktan para maintindihan mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Ikaw ba? Nasubukan mo na ba masaktan? Sa pag-ibig? Hindi pa. Bakit? Siguro ikaw yung nananakit. Hindi ah. Hindi ko pa na-experience yung masaktan dahil hindi ko pa naman naranasang makipagrelasyon. Talaga? Hindi pa? Oo. Hindi ko pa naranasang magkaroon ng boyfriend. Wala ka pa naman palang nakarelasyon eh. Pero kapag magbigay ka ng payo, parang ang dami mo na experience ah. Mahilig kasi ako magbasa at saka manood kaya parang na-experience ko na rin kahit papano yung tinatawag nilang pag-ibig. Iba pa rin kapag totoong karanasan. Eh diligawan mo ko para masubukan ko na magkaroon ng boyfriend. Lo, ang prangka mo talaga kahit kailan. Hindi naman na kasi sikreto na may gusto ko sa'yo. Ikaw lang naman yung inaantay ko eh. Ay nako, tara na nga. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Kain muna tayo bago umuwi. Okay, sige. Papadudot mabilis akong napaibig ni May dahil sa kakaibang ugali niya. Napakasaya niyang kasama. Tuwing nasa tabi ko siya ay para bang nagliliwanag ang buong mundo ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumawa at matuto kapag nakakasama ko siya. Niligawan ko siya at ang panliligaw na yon ay umabot ng 3 buwan dahil kakaiba rin ang paraan nito ng pagtanggap ng manliligaw. Mahilig kasi sa mga mystery games si May at ang kondisyon niya noong niligawan ko siya ay kailangan ko raw na magawa ang 3 bagay na nasa checklist niya. Hindi niya sinabi kung ano-ano ang mga yon kaya natagalan bago ko siya napasagot. Sa ilang buwang pagsasama namin ni May, ang isang bagay lang ang sigurado ko sa kanya at yon ay ang kakaiba siyang mag-isip. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan hanggang sa nakuha ko rin ang mga nasa checklist niya.
Una na rito ang mag-date sa sementeryo. Naisip kong gawin yon dahil nasaktong birthday ng namayapa niyang nanay. Sinamahan ko siyang dumalaw sa sementeryo at doon din ay nagdala kami ng pagkain at nag-date. Para sa kanya, sementeryo ang isa sa mga pinakaromantikong lugar na pwedeng puntahan ng magkasintahan dahil bukod sa tahimik ay ipapaalala lamang nito sa dalawang nagmamahalan kung gaano kaikli at kaimportante ang buhay para lang paglaruan nito. Medyo dark pero may punto naman siya, Papa Dudut. Pangalawa ay ang mag-joyride pero sa tren. Sumakay kami sa last trip ng MRT mula sa North Avenue papunta sa Taft at sabay naming binilang ang bawat landmark na aming nalampasan. Ang pangatlo naman, ang bagay na hindi ko makakalimutang ginawa ko para kay May ay noong sabay kaming nagpatato kay Apo Wangod. Noong isinama kami ng kamag-anak ko mula sa abroad na magsagada. Pagkatapos noon sa mismong harapan ng mambabato ay sinagot ako ni May, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang relasyon namin ni May ay umabot ng 5 taon bago kami nabiyayaan ng isang lalaking anak. Noong nag-celebrate ng 1 taon ng anak namin ay nagdesisyon kami ni May na magpakasal. Sabay naming binuo ang isang pamilyang masaya at puno ng mga hindi malilimutang karanasan. Matapos nga ang 3 taon ay nasundan pa ang panganay namin ng isa namang babae. Maayos ang naging buhay namin ni May sa mga sumunod na taon. Nakahanap ako ng bagong trabaho bilang isang insurance agent samantalang nanatiling housewife ang asawa ko para maalagaan ang 2 naming anak, Papa Dudut. Napakasimple lang ng buhay namin noon. Hindi man kami nabiyayaan ng yaman ay labis-labis naman ang sayang pumapalibot sa pamilya namin. Ito'y dahil hindi hinayaan ni May na maging boring ang pamilya namin. Lagi siyang may handang pasabog sa bawat araw ng buhay namin na siyang nagiging core memory ng bawat isa sa amin. Lalo na ang mga anak namin. Hindi siya nawawala ng pakulo mula sa paggawa ng gawaing bahay, pag-iipon ng pera at kung ano-ano pa. Lagi siyang gumagawa ng laro na naging bonding time na rin namin. Isa sa mga hindi ko malilimutan tuwing nanonood kami ng TV ay paunahan pa kami sa paghula kung anong brand ng patalastas ang nasa screen namin. Pero ang masasayang araw na yon ay nabigyan ng tuldok nung bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si May sa kanyang katawan. Laging sumasakit ang binti nito noon. Nang ipacheck namin sa doktor, ang nararamdaman niya ay napagalamang mayroong bukol sa hita niya na kasing laki ng ponkan. Sumailalim siya sa iba't ibang klase ng test tulad ng MRI, ultrasound at biopsy. Umabot ng halos 1 buwan bago nakumpirma ng asawa ko ay mayroong sarcoma. Mahal, nandito na ako. Maaga ka umuwi ngayon ah. Oo, wala akong masyadong nakasabay mag-commute. Ewan ko ba? Sana ganun lagi para maaga ako nakakauwi. Nasaan pala yung mga bata? Tulog sila pareho. Halika rito, tabihan mo ako, may ipapagawa ako sa'yo. Ano yun? Ito, ginawan kita ng word search puzzle. Word search? Oo, bilugan mo yung mga salitang mahahanap mo rito. Para saan naman to? Basta, may 5 salita akong nilagay dyan. Okay, wala bang clue? Ano mga salita yung hanapin ko? Mga medical term. Medical term? Okay. Ayun, malignant, tama ba? Tama, 4 pa. Ano pa ba? Hindi ako maalam sa mga medical na to eh. Ito, tama ba to? Biopsy! Galing! 3 pa, dalingan mo. Para saan ba kasi to? Basta, kapag nahanap mo na lahat yung words, may ibabalita ako sa'yo. O sige.
Ayun! Therapy. Ayun pa! Tumor! Isa na lang. Nasaan pa ba? Hindi, mali. Nahanap ko na yung huli! Cancer! Congrats! Ano namang kinalaman ito sa ibabalita mo sa akin? Ano ba yung mga nahanap mong salita? Cancer, tumor, therapy, malignant, tapos biopsy. Teka, dumating na ba yung mga test mo sa ospital? Oo. Nagkausap na kami ng doktor ko kanina. Confirmed. Ang alin? Yung mga binilugan mong salita, yan yung sakit ko. Cancer. Ano? Pinaglaro mo ako para lang sabihin may cancer ka? Pinaglolo ko mo ba ako, May? Ang boring naman kasi kapag sinabi ko lang sa'yo ng diretsahan. Mas maganda yung may thrill para surprise. Sa tingin mo, nakakatuwa itong ginagawa mo? Buhay ito pinag-uusapan natin. Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Hindi lahat pwedeng gawing laro. May cancer na nga ako, pinapagalitan mo pa ako. Sorry. Ikaw kasi. Anong sabi ng doktor? Anong klaseng cancer? Anong stage? Sarcoma. Ano yun? Anong klaseng cancer yun? Hindi ko maalala yung sinabi ng doktor. Parang cancer sa buto at sa tissue. Parang ganun. Buong katawan. Kailangan ko raw ng treatment para maagapan yung pagkalat ng cancer. Kailan ka magsisimula? Wala pang date. Sinabi ko kay Doc na kakausapin muna kita tungkol dito. Magpa-treatment ka na. Huwag na natin patagalin to. Pero kakayanin ba natin yung gastos? Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala sa gastos. Magagawan ko yan ng paraan. Hindi ba mas makakabuting mamatay na lang kaysa idamay ko pa kayo sa problemang to? Anong pinagsasabi mo? Ang pera, nahahanap yan. Ang buhay, hindi na yan napapalitan. Mas gusto ko na lang na malubog sa utang kaysa mamatay kami. Tandaan mo yan. Oh, nagagalit ka na naman. Ayoko lang na ganyan ang iniisip mo. Walang mabuting maidudulot ang pagkamatay mo. Kaya labanan mo yung sakit mo. Para sa mga anak natin at para sa akin. Sige. Oo, lalaban ako. Magpapagamot ako. Alam na ba to ng mama mo? Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko. Tatawag ako kay mama mamaya baka sakaling makahiram din tayo sa kanya ng panggastos. Kakausapin ko rin yung mga kapatid ko tungkol dyan. Basta ang mahalaga ngayon, magsimula ka na sa treatment mo. Papadudot lumaban si May at ginawa ko ang lahat para matustusan ang mga gastusin para sa treatment niya. Nag-apply ako sa mga loans at naghanap ng sideline para mabayaran ang mga hospital bills ni May. Hindi rin naman po kami pinabayaan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Nagpaabot din ng tulong ang pamilya ni May, ganoon din ang mga kapatid ko. Minsan kapag nasa ospital kami, ay ang mga in-laws ko ang nagbabantay sa mga bata. May oras nga noon na ilang linggong nawalay sa amin ng mga anak namin dahil kinailangan namin magstay sa ospital noon. Sa awa ng Diyos ay nalaban na naman ni May ang kanyang sakit matapos siyang magpa-opera. Tumalab ang treatment nito at sumailalim sa remission o pagkawala ng mga sintomas ng kanyang sakit ang asawa ko. Sobra-sobra ang pasasalamat ko noon sa Diyos. Dahil dininig nito ang mga panalangin ko na habaan pa ang buhay ni May. Masyado pa kasing bata ang mga anak namin para mawala ng ina. Kaya nakahinga ko nang sabihin ng mga doktor na maayos na ang lagay ng asawa ko na wala ng sintomas ng cancer sa katawan niya. Unti-unti ay bumalik sa dati niyang sigla si May, sabay naming binawi ang mga oras at panahong nasayang dahil sa sakit nito, kasama ang mga anak namin. Muli naming binalik ang dating sigla ng aming pamilya at sa loob ng 3 taon ay namuhay kami ng tahimik at masaya. Subalit muling sinubok ang tatag at pananampalataya ng aming pamilya nung muling nagparamdam ang sakit ni May. So paano ngayon yan? Nasa ospital pa rin ba kayo ngayon? Kakauwi lang namin ng bahay. Kumusta si May?
Ayun, parang wala lang sa kanya yung nalaman niya. Mas ako pa nga yung apektado eh. Ako pa yung mas naunang umiyak kaysa sa kanya. Ganun naman talaga si May eh. Hindi masyadong nagpapakita ng kalungkutan. Ayaw kasi niya na madama yung mga tao sa paligid niya. Matapang yun eh, pero kahit ganun, samaan mo na lang muna siya. Alam ko na kahit hindi yun nagpapakita ng emosyon eh, mabigat ang pakiramdam nun ngayon. Alam ko naman yun. Nagpapahinga na siya ngayon. Kailan ulit siya sasailalim sa kimo niyan? Bukas na ulit. Medyo aggressive daw yung cancer sa katawan niya. Kaya mas madugo ang treatment ngayon kaysa noon. Hayaan mo, isasama ko siya sa mga panalangin ko. Manalig lang kayo sa Diyos. Malalampasan niyo rin to katulad ng dati. Salamat, Dan. Kung kailangan niyo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. Pwede ako magbantay sa mga bata kapag nasa ospital kayo. Salamat pero nakausap ko na si nanay tungkol dyan. Siya munang tatao dito sa bahay kapag nasa ospital na kami. O siya, sige na. Magpahinga ka na rin. Salamat sa pagtawag, pre ha. Walang anuman. Apollo? Apollo? Sandali lang po, nandyan na. Ma, pasok po kayo. Nasaan ang anak ko? Okay na ba siya? Nasa kwarto po si May, nagpapahinga na po siya. Bumiyahe ako agad nung nabasa ko yung text mo. Ano bang nangyari sa kanya? Sumakit po yung likod niya kaninang umaga. Namimilipit na siya sa sakit, kaya itirakbo ko na lang siya sa ospital. Anong sabi ng doktor? Maayos na ba siya? Ma, bumalik po yung cancer ni May. Ano?